Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post Inday Sara Duterte sa kanyang official Facebook page. Ito po ang pahayag ni Vice President Sara tungkol sa nangyaring rally ngayon, surprise rally ng Iglesia ni Cristo sa Metro Manila. The people gathered in EDSA today reflect a growing sentiment that I have consistently expressed since 2024. This administration has been defined by poor governance and its failure to acknowledge and address the country's real problems. While countless of our kababayan struggle with rising prices, job insecurity, and the increasing cost of daily life, the President has remained detached from the hardship confronting Philippines. Instead of confronting these challenges with solutions, the administration has chosen to silence dissent under the guise of accountability. It has weaponized the justice system by filing cases against and imprisoning individuals who dare speak out against alleged corruption and abuses in Malacanang, question the administration's competence, or criticize the president, including allegations concerning his pulveron use. Such actions raise serious concerns about the state of free expression, democratic accountability, and the shrinking space for legitimate political dissent. The President's failures of character and leadership have fostered an increasingly oppressive political environment. A government that answers criticism with intimidation undermines the very democratic institution it is sworn to protect. This is no longer a matter of politics. It is a matter of the honor of the state and the future of a people who continue to bear the weight of economic hardship while their voices are increasingly met with repression. So yan po. Pag nagsalita ka laban sa administrasyon, kakasuhan ka nila at ipapakulong sa ayaw at sa gusto mo. Hindi ka pwedeng magsalita laban sa administrasyong ito. Yan ang sinasabi dito. So, ang mga nagrarally ngayon sa EDSA, nagpapahayag ng suporta sa advokasya ni Senator Rodante Marcoleta. Meron pong video statement ni Senator Marcoleta na sinasabi niya, malapit na nila akong arestuhin at ipakulong. Ngunit, hindi tayo titigil. Magpapatuloy tayo sa pagsasalita kahit nakakulong na ako. Magsasalita tayo laban sa mga katiwalian sa administrasyong ito. Pati yung pagganap niya sa kanyang tungkulin as Senator Judge, sabi niya, gagampanan ko pa rin. Kaya naglabas na rin ng official statement ang Iglesia ni Cristo. Inamin nila na mga members ng Iglesia ni Cristo ang nandyan ngayon nagrarally sa EDSA. At suporta ito, pagpapakita ng suporta sa mga panawagan advokasya ni Senator Rodante Marcoleta. Kahit ikulong ninyo si Senator Marcoleta, sabi ni Brother Edwil Zavala, ang spokesperson ng Iglesia ni Cristo, kahit ikulong nyo siya, hindi kami titigil sa Iglesia ni Cristo. Magsasalita pa rin kami
laban sa pagnanakaw sa kaban ng taong bayan. Magsasalita kami para sa mga Pilipino na inyong ninanakawan. So, ayun. Ay hanggang kailan ang rally na ito? Hindi natin masabi. But sa tingin ko, hindi lang ngayong araw ang rally na ito. Baka bukas makalawa, patuloy pa rin yan. Tingnan natin. Hanggat hindi nila maklaro kung ano ba talagang gagawin kay Senator Marcoleta. Pag ikinulong nila si Senator Marcoleta, lalong dadami yan. Parang may 4 na venue ng mga rallies, ano? Meron sa Quezon City sa may EDSA Monument ba yun? Meron. Yan, ang marami, mga 10,000. Meron sa EDSA Shrine. Meron sa White Plains, Connecticut Street. Meron din sa Liwasang Bonifacio. So, scattered. Although ang pinakamarami is sa may Quezon City. So, kanina, nanawagan din si Congressman Libiste na suportahan. Tara na, suportahan natin ang Iglesia ni Cristo. Ang pinaglalaban nila ay hindi lang para sa kanila, kundi para sa ating lahat. Kaya pati ang palasyo natakot na, ang Pangulo, kinancel niya ang mga public engagements niya ngayon. Ayaw niya nang lumabas sa EDSA. Pati ang Malacanang, ni-lockdown na rin. Hindi ka na basta-basta makapasok sa Malacanang. Ganyan sila nataranta sa surprise rally ng Iglesia ni Cristo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko sa balay ni Saira Nalia nga taga Porok Dos Masimag Tagbak Talakag Bukidnon. So mao na ni ang itsura sa iyang balay. So mao na ni siya ang natabangan og gyero. So mao na ni ang kadako sa buslot sa iyang balay. Makita gyud nato nga tungod kay gaulanan na kuan na gyud ang ilang balay. Nagabuk na ang mga haligi. So, muna ni ang ilang kahimtang. So, muna ni siya ang natagaan o gero nga napulo kadiotso nga yero. So, mag-atop na ni sila karon. So, muna ni ang gihatag nga yero. So, muna ni ang gawas itsura sa gawas nga bahin sa iyang balay. Pandayo na po. Nalugay na. Isang ang tunog abot. 20 na tuig, 20. Kung pasisir kiba lang. Manang kya at sir mo. Kumarin. Kumarin.
karon human na gyud ang pag-atop sa ginatabang nga yero. So nakaatop na gyud sila, napulihan na gyud ang ilang atop nga madaot na. Salamat sa Ginoo nga ug sa nagtabang sa sen nga na isda na gyud ang among ataw nga 22 na Katuig. katuig 22 katuig na to. Oo. So pila ka buki mong anak? upat At so tanan na nag-eskwela. tanan na. So salamat kaayo.